Sobrang daming sundalo mula sa bansang Amerika dumating na po ngayon doon po sa Middle East para po sa planong ground invasion na po ng Amerika sa Iran. Hello guys, what's up? This is me, I'm back. We are back dito sa ating YouTube channel. At ito pag-uusapan po natin ay pandaigdigang balita, mga sanggay. Sobrang lalaan ng nangyayari ngayon sa ating mundo. Ang inaakala po natin na 1 week matatapos na ang digmaan, 2 weeks, hindi pala. So, may panibago na naman pong problema. Isa pang grupo na kung saan doon din yung daanan ng oil sa bandang yon, mga sanggay, nakisali na rin sa digmaan. So, ang mangyayari, baka isara din po yun, mga sangkay, yung lagusan ng oil. So, dalawa na, Strait of Hormuz. So, ano mangyayari sa mundo? Babagsak. Nakakalungkot itong nangyayari. But, hey guys, we are living in the last days according to the Word of God. Anyway, before we start guys, at pag-usapan itong libu-libo mga sundalo na nagdatingan na sa Middle East, sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Nakarang araw, binalita po natin ito mga sangkay. Ang 3,500 US troops, mga sundalo po ito, na papuntang Middle East. Ngayon, nakarating na nga daw po. Sakay po ito mga sangkay sa isang pangmalakasang warship ng Amerika. So, okay, pag-usapan po natin ito, tingnan po natin ang balita. Meanwhile, the Pentagon is reportedly preparing for weeks of ground operations in Iran as 3,500 American troops arrive in the Middle East. So, preparing for ground operation na po ito or ground invasion na. So, magiging ano na to? Kung ang mga nakita natin nakaraan, more on drone, more on mga ano lang, mga sangkay, pinapalipad lang papunta dun sa mga kampo. Eto, ano na po talaga ito? Mano-mano na pong gagawin mga sangkay. Dito na magkakaalaman kung sino talaga yung mga magagaling na sundalo. Kasi pinagmamalaki ng Amerika, 'di ba? May nagsabi nga po doon sa yung mga sundalo from Venezuela, sabi nila, huwag niyong subukan ng Amerika na try namin. Di namin inexpect na ganung kalalakas 'yan. Para nagbuka daw silang mga bata doon. Wala silang nagawa. Ultimo yung mga weapons nila, mga sangkay, hindi po nila magamit ng direkta, na nagtataka sila kung bakit. Ngayon mga sangga, eto na. 3,500. Dagdag lang po ito Itong libo-libong mga sundalo, dagdag lamang po ito sa libo-libo pang mga sundalo ng US at Israel. Trey Yanks is live in Tel Aviv with the latest. Trey, good morning. Yeah, hey guys, good morning. After 4 weeks of war in the Middle East, the conflict grinds on. Reports indicate the United States is preparing for possible weeks of ground operations inside of Iran that would include thousands of U.S. service members. Over the weekend, the USS Tripoli, manned with 3,500 troops, including 2,500 Marines, arrived in the CENTCOM area of operation. If an operation is ordered to seize Iranian oil facilities or enriched uranium, it's expected that both special forces and conventional forces would be used. Okay. Ang sabi, mga sangka, ito ang narinig natin sa balita. Ang plano daw po ngayon ng US, lusubin ng Iran at kubkubin yung isang malaking oil facility ng bansang Iran na nakaseparate po ng isla. Yun po yung pinakamalaking oil facility nila, mga sangkay. Kapag nakuha daw po yan ng US, nakubkob nila, ang magaganap, babagsak ang ekonomiya ng Iran. Hindi na daw po makakagalaw dito gaano yung Iranian forces kapag nangyari ito. Kasi yung oil supply na napakalawak, makukubkob ng Amerika. Yun yung plano. Pero, ito ang matindi. Bago po sila makarating sa isla na yon,
kung saan yun ang may pinakamalaking oil facility, mahihirapan muna sila kasi kailangan nilang dumaan sa Strait of Hormuz. At sa Strait of Hormuz, mga sangkay, andun po yung napakalaking puwersa ng Iran. Nag-aabang. Kaya nga sabi ng Iran, mga sangkay, inaano sila eh. Sige, lapit pa kayo. Lapit pa kayo dito. Naka-ready kami sa inyo. Sabi ng Iran. So, delikado ito para sa US talaga. Itong gagawin nila, delikadong-delikado po ito para sa US. Kaya nga, ang prediction ko dito, mga sangkay, ito yung teorya ko, baka umabot sa punto na magkakaroon po ito ng peace talk. No, maraming nagsusulong ngayon eh. At humantong sa pansamantalang peace agreement. For me. Pero for now, mga sangkay, tutukan po muna natin itong plano. Kasi anumang oras gagawin. Ngayon wala pa. Hindi pa pumapasok. Pero nagdatingan na po yung mga sundalo doon sa US, doon po sa Middle East. This does come as the United States and Israel launched a series of strikes against Iranian military infrastructure over the weekend, including hitting Iran's nuclear development facilities. In Operation Rising Lion, we hit very hard the entire chain of nuclear production in Iran. We hit everything from the production capabilities in the factories, all the components, to the centrifuges and beams, and so on. Okay. Ang taktika ngayon naman ng Israel, mga sangkay, lahat po ng mga arsenal, pagawaan po ng mga weapons nila, yun yung winawasak nila. Yung mga nakaimbak na weapons at mga pagawaan, mismo yun ang tinarget nila. At ang Israel kasi, high-tech din po yung gamit nila. Madali po nilang nadidetect kung saan yung mga lugar na pinapagawaan. So, sabi nila, mga sangkay, nabasag na nila lahat halos ng mga pagawaan, mga arsenal, etc. So, mahinang-mahina na po ang Iran, sabi nila. Pero nagtataka ako, kasi bakit nakakaganti pa rin ang Iran? Bakit marami pa rin missile? Bakit marami pa rin drones? 'Di ba? Ano ba talaga? The entire production chain was hit. It was affected. It was delayed, but it was not completely destroyed. With the Israelis looking east, they're also looking north to the Iran-backed Lebanese militant group Hezbollah. You can see some ground forces that are going from northern Israel into southern Lebanon. Just Kita nyo mga sangkay, oh. Ito na, nagmamarcha ng mga sangkay. over the Papunta naman ito sa southern Lebanon. weekend, that U.S.-born Israeli soldier, 22 years old, killed in a Hezbollah rocket attack. Hezbollah has Grabe. continued to launch dozens of rockets over the border into northern Israel each and every day. And the Israelis today say that they last night went into southern Lebanon through southern Syria, an indication that they are taking the fight to Hezbollah through multiple different fronts into southern Lebanon. All of this coming as the Iran-backed Houthis in Yemen got involved in the fight over the weekend, launching at least one ballistic missile into Israel. Guys? So, yan po ang situation ngayon, mga sangkay. So, abangan po natin anong gagawin nila, paano isasagawa ng US itong ground operation, ground attack laban po sa Iran. Pero kayo, sino sa tingin nyo mananaig dito? Iran o America at Israel? Comment down below ang inyong mga opinion. Meron tayong YouTube channel. Magaganda po yung ating mga content dito. Kita nyo naman, mga sangkay. Basahin. Malalalim po usapin yan. Alright? So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell. At i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.